Balik tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Ngayon, June 5. Congratulations Miyerkules. to Sino ko congratulate? Attorney, ano ba yun? Yung asawa ni Coco, Yu Pimentel, Special Envoy to the UAE. At saka si Imelda Papin, Imelda Papin. PCSO. Sikat na singer to no 70s. So, ano to? Ambassador saan? Si Special Envoy. Special Envoy. Si Papin po, director Oo. ng PCSO. Director ng PCSO. Oo. Yan. Akala ko i-congratulate mo si Balisakan eh. Hindi. Hindi. Tapos May ka- patanong eh. May patanong dito eh. Na-congratulate Medyo ko na may siya nag-text daw eh. Kung ang talagang isip ni Secretary Balisakan, yung pagbaba ng taripa, makakatulong sa inflation ng pagbaba ng bigas. Bakit kasama yung pork daw? Ang hirap sagutin eh. Ikaw nga sagutin mo yun, Jonathan. Ang aim nyo lang, mapababa ang presyo ng bigas eh. Ba't kasama pa yung pork doon sa tariff? Hindi. Importante po yan. Magkasopas yan eh. Kailangan pag meron kang Hindi rice, ang gumagastos po nung campaign, yung mga pork importer. magkasopas sila. Pwede ba? Intindihin nyo naman yung katayuan nila. Oo. Masyadong Masyado na ho silang bugbog eh. Kay Marlene. Marlene Trujillo. Trujillo. Oo. Anak, aray ko. Masakit-sakit yung mga paratang nyo. Nag-resign na raw. Magaling yung kanilang PR campaign. Yes, Kasi definitely. ito, nakalagay, meanwhile, the NEDA board retained the tariff cover for other agricultural products. Pero hindi na mention ng pork dito. Sugar, vegetables, onion, garlic, broccoli, carrots, lettuce. Siyempre, Yung other products yan. Other products. Pero wala makitang pork dito Ang kahusay ng ops, di ba? Husay ng ops. Hindi, magkakasama po yan eh. Rice, corn, pork. May certain chemicals pa, tsaka cold. Akalain mo nakasama yung pork sa rice and corn? Oo eh. magkasopas. Kasi pag gagawa ka ng pares, Napakahusay. pag ka ng pares, halimbawa, Oo. o kaya, Bigas at saka pork. kailangan yun eh. Kaya magkasopas. Kasi hindi mo maiinom yung, May hihigop ka daw. Mahirap kumain ng kanin kung walang pork. Pork. Bakit hindi fish? Mahirap din yun. Mahirap. Kaya malakas din ang importation yan. Ng fish? Fish, Dito, wala rin Hindi sila kailangan na magtimbay ng tariff. Nag-resign na raw pare yung, kaya ako believe dito kay Eli Remolona eh. Nag-resign na po yung monetary board member na napabalitang may mga ghost employees sa kanya opisina, si Bruce Tolentino. Gross Tolentino. Bruce talagang bureaucrat yan. Oo. Agriculture, kung saan lumipat yan. Naging monetary board. Ang kanya pong expertise talaga, agri-financing. Yes. Okay. Sayang naman. Pero may lumabas kasing balita, may mga ghost employees. So, ang balita natin, sinabihan nila siya, resign ka na lang. Wag mo ka lang. Etong aga ng akin naman, parin John. Marami pong ghost employees. Baka naman dapat bisitahin natin yung Lahat. ibang opisina. Oo. Okay. At saka yung isa, na hanggang ngayon kapit tuko pa rin nandoon, na mas maraming ghost employees yun. Kapit ko. Kapit tuko. MB member din yun, monetary board. Bakit ganon? Bakit ganon? Ano siya? Balita ko, meron daw isang napakataas na opisyal dati ng Duterte administration na nagbigay pa na abogado sa kanya para labanan yung kanyang Mga akusasyon. akusasyon. Hanip Matindi yung kapit nito. Kapit tuko Kapit tuko. Paano ba kumapit ang tuko? Malakas? Malakas yan. Hindi talaga bibitaw. Ay, Kahit na kinawag ka. Kahit kausapin ni Eli Remolona. kinakausap nga siya pero Matigas matigas. Parang Neda. No. Walang pakialam Wala. Kahit ano sabihin ng farmer groups, ng mga agricultural groups. Yes. Wala silang pakialam. Paano yan? How will this resolve? Nag-resign na, meron pang isa na nandun. Bad example. Super.
So, sasabihin nung nag-resign, nag-resign na ako, Hindi, yun, iba yun. Iba yun. Iba yun, Iba talaga. At ano ba yun, ha? Ni walang, kung baga sasabihin natin credentials maging monetary board member, siya pa nangunguna sa mga, kala mo nakakaintindi. Lakas nun. Ganun talaga daw. Sabi nga nung poster sa Shakey's, kung di mo alam yung lyrics sa kanta, just fake it. Ayun. Ayun. Ganon. Mabigat. Bigat yun. Just fake it. Parang yung... Para kunyari, meron kang ginagawa. kunwari, alam mo. Alam mo. Yeah, just fake it. Okay. Eto, alam niya kaya ang ginagawa niya. Sabi ng Department of Energy. Red alert na naman po in Luzon and Visayas. Okay. This week lang naman, boss. This week lang? Ang tagal na niya na. Ano Then next week, we will have another... Titignan natin. statement, oh. Titignan pa natin. Ang sabi po ng Department of Energy, kahit na ganyan ang nangyayari sa atin, nagkakandaloko-loko na ang ating power situation, hindi papayagan ng Department of Energy na magtayo tayo ng bagong coal-fired power plants. Yung ba ang nilalabi ng mga business na ibukas ulit ang coal-fired power plants? Malayo po sa putukan yan eh. Hindi naman yan ang punto eh. Bakit dyan napunta ang usapan? At saka sila, yung mga nandyan na coal-fired power plant, inaayos nga nila eh. Hindi nga. Ang sabi ba ng business ibalik ang coal-fired power plants? Marami pong iba pang paraan. Alternatives. Liquefied. LNG. Bakit hindi ina-approve yung mga project na yan? Ayan. Oh. Hindi naman coal-fired yan. Ewan ko. Bakit ang shield nyo, ang diversionary tactic, anong tawag mo doon, pare? Deflect. Yung deflect move nyo. Defend. Deflect yan. Pero Yung deflect deflect move, muna ang inauna. yung deflect move nyo, Ay, yung coal-fired. Para kayong si Hindi Balita. naman yan ang issue. Ang issue, meron pong iba mga power plants applications dyan na inuupuan nyo. Bakit? Saka pinapahirapan nyo yung iba. Ayun. Bakit? Kagaya nung... Wala sa utos ng mga principals? kagaya nung 2,000 megawatt na solar, dyan sa Laguna. Hanggang ngayon, hindi nyo na... Isisi lang Teka, yung solar ba mabilis? magkakalabit. Mabilis ba magkakaroon ng kuryente sa solar? Alam ko, LNG mabilis yan. LNG pinakamabilis. Yang solar, maaaring mabilis. Yung coal-fired po, 6 na taon yan. Minimum. So, bakit yan ang inyong pinupuntirya? Hindi ko alam eh. Malbigat. Sobrang deflect ng issue eh. Ang issue po natin, kulang tayo sa power. So, kailangan may mga matayo tayong plantang madalian. Na hindi naman ganun kagastos kamukha ng diesel. Wag naman. If you remember, was this last month, bago mag-summer, nagpa-interview si Manny Pangilinan at sinabi nga niya, MVP. Si MVP, sabihin nyo lang kung ano ang direksyon. Yun na nga Coal-fired, whether it's renewable, basta yung baseload plant, gagawa kami, ang private sector, tutulong kami, pero linawin nyo. ang direksyon. Ayun. Tama si MVP ro. Hindi malinaw eh. Hindi malinaw. Ngayon, ang sagot nila, basta kahit anong mangyari, walang coal-fired. Wala namang nagpipilit ng coal-fired eh. Malayo sa putukan yung kwan nyo eh. Oo. Ano yan? Kumbaga, nandun sa Taiwan ang gera eh. Dito tayo sa West Philippine Sea concentrate eh. Ang ano yan? Panghito. Hito ito. Humihito. Hito move ito. Anong hito mo ba? Yung lalabuin mo. Palalabuin mo yung para hindi ka mahuli. Kasi even the private sector says, okay, cool kung cool, pero sa totoo lang, kahit sa amin, hindi sustainable eh. Dahil sa price. Better siguro, sabi niya, kung gas siguro, mga gano'n. But kailangan may direksyon, kailangan malinaw. Although kanina, in-interview yung isang USEC ng DOE, nuclear
ang gusto nila. Babat hindi. Pero may pasaling na sinagot ni Kusi ang DOE ngayon eh. Sinabi ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi, noon daw pong na-issue yung moratorium sa coal-fired power plant. Hindi nyo pwedeng sisihin daw yan ang dahilan kung bakit kulang sa kuryente ngayon. Hindi lang hito ngayon yan. Noong panahon daw na na-issue yung moratorium, pwede pang baguhin yung landscape ng power generation. May mga Noon daw ginawa niya yan, siya po kasi ang utos. nag-utos niya na moratorium on coal-fired. Marami pa raw pong baseload capacities noon. Flexible pa ang policy. Oo, pero Ginoong Cusi, nung panahon nyo rin po, na walang namang naitayo ng power plants Maski na hindi coal-fired. Hindi coal-fired. Ano nangyari? May moratorium nga sa coal-fired. Ano yung tinayo? Ang target 15,000 megawatts. Ang naitayo lang 2,000. a little more than 2,000. Kaya tayo nagkakaproblema ngayon. Okay. Well, tama rin yung kanyang punto. Hindi mo pwede sasihin yung moratorium sa coal-fired. Kasi saka doon at that time, may mga nasa pipeline sa coal-fired. So, Kamukha rin ni Secretary Lutilla, ang kanyang approach sa problema nating kakulangan ng power, pahabain daw yung repair period. Sa lumang planta. sa lumang planta. How will that solve the shortage? Actually, mahaba na ho. Kasi nga, paragi tayo nagre-red alert Mahaba na yan. Kung ang pag-uusapan ay tungkol sa pagre-repair. Mahaba na talaga yan. Ngayon, ang tanong sa kanila palagi, and I think tinanong na rin to sa Congress, ilan ba talaga ang naka-pipeline ngayon? Hindi nga nila masabi pa. Ilan ang naka-pipeline? Kasi yun ang sagot bago. Hindi nila masabi, pare. At ilan yung mga nire-repair ninyo na binibigyan ninyo ng longer period or extended period of repair? Hindi rin nila masabi. Kailangan daw nila lang artificial intelligence. Para maayos nila yan? Para ma-monitor nila yan. Huwag kayong, do not ask for something that you will regret. Baka palitan kayo ng artificial intelligence dyan. Maging robot Baka ng robot ang policy maker dyan. Sabi po ni Balisakan, ito raw problema natin sa kuryente. Ito na naman to. Ito, Paborito. yan na. Hindi naman daw po disruptive. Ba? So wala pang impact yan sa ating economy. Ganon, Totoo Ganon, kaya yung Totoo kaya? Naniniwala kaya siya sa sarili niya sinasabi? Anong planeta kaya ang dinidescribe ni Wala Secretary naman daw Balisacan? impact yan. Wala, Yan ang kakulangan ng kuryente. Although, ang sinasabi ng World Economic Forum, kaya tayo hindi pinupuntahan ng maraming foreign investments dahil nag-aalala dyan sa power situation. Ang suggestion ko, So, walang impact yun. ang suggestion Ganun. kay Secretary Balisacan, Sir, kung pwede, sabihin ninyo yung sinasabi niyong walang impact sa Mindoro, Panay Island, Palawan. Yung walang impact, yung with a straight face, Yan sa Samar, Yan. Sabihin lang ninyo doon, 21 pesos per kilowatt hour ang presyo kung may kuryente. kung meron. Ayan. Yeah. Sa barn mismo. Please lang, doon kayo magsalita tungkol dyan. We will. Pero yung sinabi niya naman, baka. Mayroon. Meron ganon. Baka wala walang pang impact yan sa Ayun. economy. So meron siyang May escape clause escape naman. clause siya. Okay. Sabi ko lang naman, baka Hindi ko naman sinasabi. Sabing wala. Wala Para rin yan yung rice talaga may problema yung pork hindi. Kasi tapos na yun Extended na talaga sila. Ano na sila? Kilos pusa na sila dyan. Grabe. Well, pumapayag daw yung mga environmental groups doon sa policy na coal moratorium. Okay lang yun But that's beside the point. Yes.
Hindi po yan ang crucial. na Ano ngayon ang pinag-usapan. gagawin natin? So ano yung pwedeng itayo? Oo. Kasi kailangan eh. Whether Okay, ayaw nyo ng call? Wag call. So ano yung pwede itayo ngayon na madalian para masolve itong problema natin? whether you like it or don't. Sabi po na Meralco, ngayong Hunyo, tataas na naman ang kuryente, ang singil ng kuryente nyo. Eh dahil yan sa nangyayaring shortage. Oh, yan. So ang sagot nyo, basta hindi Hindi pwede pwede coal. Hindi ho yun. Malayo. Oh. Para kayong solusyon sa rice. Oh. I-reduce ang tariff. Whether you like it or don't. Ayan. Yan. Meron tayong red alert palagi pag hindi tayo nagtatayo ng planta. Diba? Ngayon, wag na yung coal. O anong nga gawin natin hindi coal? Yung medyo madalian. Aha. Meron pong paalala rito ang Department of Education. Yung mag-a-apply daw ng voucher for senior high, mga magulang, baka natapos na ata yung deadline eh. Hindi ko gaanong... May deadline pala. Eh, malapit na. deadline eh. July na ang pasokan, ha? By the way. Eto, senior high po, voucher application, isinara na pala kahapon. Nako. Patay. Ang deadline po sa submission daw. Para sa vouchers. Oo. Ang late daw po ay hindi natatanggapin. Kawawa kayo kung hindi nyo na Nalaman yan. Pero late ata to announcement na to. Merong online po kasing application. Voucher. Ano ba yung voucher na yan? Di ba? Mag-i-enroll yung anak nyo sa private. Magagamit yan. Tapos, babayaran ng gobyerno yan. Meron akong pinaaral na senior high. Medyo siyempre, ill-informed yung magulang, hindi nila alam tong voucher. So, hindi nakapag-apply. Oh. Kawawa naman yung nanay, iyak ng iyak, tumakbo sa akin. Ginawa ko, ako ngayon ang nagbabayad. Pwede pala siya mag-voucher. Hindi nga kakulangan ng information eh. Hindi sila nakapag-apply on time. Merong, alam mo, ganyan, ha? Kagaya niyan, ang sinasabi. Hindi naman sinabi nung teacher noong... Oo. Hindi rin niya alam grade siguro 10. eh. Baka hindi rin alam ng teacher. Baka hindi rin niya alam eh. Kagaya itong mga, yung mga yan, yung mga rotating brownout, etc. Ang nakakaalam lang dyan, yung mga naglalagay sa Facebook sila. Nasa Facebook lang nila eh. Oo. Pati yung mga tungkol sa mga eroplano na hindi na muna, walang lipad, sila lang yun. Sila lang nakakaalam. Meron palang automatically qualified. Oo. Hindi na kailangan voucher, mag-apply yan. Oo. Sino yung mga automatically qualified? Di ba meron Ang ka labo yan, may poverty threshold o mga sasabihin? Sabihin nila Hindi yun. nga, si individual ka. Oo. Paano mo malalaman na ikaw ay automatically qualified? Kamukha yun, iyak na iyak yung nanay. Tumakbo sa akin. Anong gagawin ko? Sabihin mo sa DepEd, automatically qualified ka. Ganun ba ang sagot ko? Hindi eh. Ibig sabihin po, yan, namumroblema ang mga ating mga kababayan. For lack of information. yan. Due to lack of information. Okay. Sasabihin nyo, available naman niya sa website eh. O, sino ba nag-check ng website nyo? At saka Kayo lang. 65% ng ating mga kababayan ay walang access sa mga ganyan. Telco na naman tayo niyan. Pagkataon pa rin. Bakit? Bakit hindi natin? Bakit naman kasalanan ng Kaya telco yun? hindi na-announce pa rin pala sa Kulang sa Bakit hindi pwedeng gawing public service ng telco yan? Public service ng telco, pati ng dyaryo, kay KBP lahat. Program, ang tagal na yan. Dapat, nasa website ng DepEd yan. Matagal na yan. Tsaka dapat yung mga eskwela, ina-announce yan. Ngayon kayo nagre-remind na tapos na, deadline na. Deadline. Nag-deadline na. Nag-deadline na, hindi. Aray ko. Ang laking kulang, ano? Hindi, yung information campaign natin, yung ating dapat naintindihan, education and information napakahalaga sa atin. Sa atin, mga kababayan. Kasi sa dami ng mga ginagawa, halimbawa, ikaw, two-job household ka, yung mga magulang Okay, oo. Parang- Nagtatrabaho pareho. pareho. Tapos,
Hindi lang isang trabaho, dalawa. Paano pa nila malalaman yung mga ganyan? Kung walang Eto, information. gaya na-google ko kasi kabisado ko to noon eh. Must be a Filipino citizen, must meet specified family income threshold based on the National Household Targeting System for Poverty Reduction, ganyan. Must have completed grade 10 on a public So, ito yung requirements. Yan. May birth certificate pa pala. Marami. Income tax returns, meron pa pala nito. Baka mahirapan ngang malaman to nung kakilala. Oo, hindi nakagraduate ng high school yung mga magulang eh. Pero yung bata, napakahusay. Oo. Honor roll eh. Siyempre, ako kahit na siguro, hindi na lang ako magugop. Ilang grade, anong grade na ba yung bata? Dapat Grade 11 ngayon, mag-grade 12 sa sana susunod. na-google din yan. Nay, hindi tayo dito. Hindi ba niya na ano yun? Hindi, alam mo, ganong edad pare, hindi pa ganong ka-resourceful yon. Okay? Ang ano ko dyan, yung guidance ng eskwela, Oo, yung eskwela. nagkulang. Tapos, ang DepEd din, nagkulang dyan. Bakit ngayon lang lumabas yan? Marami pong ganyan, hindi nakaka-avail niya. Meron palang ganyan na tawag nito, tulong na available. Pati yung 4Ps, pare. Hindi lahat ng taong qualified dyan, nakakakuha. Totoo. Kung saan na lang nang hihingi yung mga... Saka hindi rin nila alam eh. Hindi nila alam. Unless sinasabihan, ito, listahan na ninyo. Trabaho ninyo to, etc. Ito po, sabi ng Commission on Audit, yan daw President Ramon Magsaysay State University. Saan ba to, pare? Baka Sambales yan. Sa Sambales. I-demanda nyo daw yung mga graduates nyo na ayaw bayaran yung kanilang school fees na utang. Nag-aaral pa rin sila o nag-graduate? Nag-graduate na. Nag-graduate na. Parang Sabi ng COA, i-demanda nyo na nagtatrabaho na sila ngayon pero hindi pa rin binabayaran yung utang sa State University. Inaudit po kasi ng COA etong Ramon Magsaysay State University at nakita ang daming collectibles, dami pang hindi nagbabayad. unpaid tuition. Nakagraduate na't lahat yung mga estudyante, pamputo medyo policy problem to. Anong gagawin ng mga universities Na hindi na hindi nakakabayad yung mga estudyante ng tuition pero nakagraduate na, patong-patong na yung kanilang collectibles. Sabi ng COA, demanda nyo. Pusa. Di gastos pa sa university yun. Di ba? Imbes na ibayad mo sa abogado. Legal fees pa kayo ngayon na poproblemahin. Hindi ko alam kung ngayon na solusyon dun eh. Para sa akin, ewan ko, ang hirap nitong sitwasyon na to. Didemanda mo, gagastos ka pa. Ang mangyayari dyan, mag-file ka lang ng kaso, that's it. So, ayos ka na. Babayaan mo lang. Pabayaan mo na. Na-comply ka na sa COA. Which happens a number of times. Sa mga agencies. Palaging ganyan. Ito, may direction na ito, ganito gawin mo. Parang yun na, tapos na. Solve na yung problema. May problema talaga. Pero hindi pa rin makukolekta yung pera. Precisely. Basta Nakapag-comply ka sa nakapag-comply. COA. Parang compliance lang. 9:32 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Morning. Morning. June 5. Thank you, Attorney Philip. Yeah. Yes. Nabanggit lang uli. Okay. May tanong lang ho dito, pahuling ano na lang. Yun daw Magsaysay State University. Di ba libre naman daw ang tuition? Hindi po. Hindi po, Yung may mga mga sinisingil nila, graduate school. Hindi na libre yun. At saka yung Yung iba, sa law school, yan, hindi libre yun. So, hindi to undergraduate hindi program. undergrad. Yung mga may utang, nag-graduate. Kumikita na yung mga yan, ayaw pa magbayad. Oo, hindi naman pwede yun. Nag-law school. Hindi naman Okay, yung mga continuing Yes, education. mga ganon. Kumikita na yan, may trabaho na yan eh. Napakawalang hiya naman ng mga estudyante. Mga nag-avail. Singil lang nga ng singil yung university, ayaw pa magbayad.
Okay? Kasi hindi nila priority magbayad eh. Nakatapos na sila eh. Kaya kailangan i-demanda. Nalo-loan pala ang graduate school program. Hindi naglo-loan. Nagkumuha ng graduate school, hindi binayaran yung tuition. Hindi, pero paano ka, di ba, upfront? Hindi. Hindi. Hindi pwedeng... Hindi pwede mong ganunin yun. Oo. Kahit hindi nagbayad ng tuition, may Hindi naman undergraduate program nga to, graduate program to. ayun na nga eh. Yan ang problema natin dyan eh. Paano isosolve yan eh. Ang solusyon ng kuha, demanda mo. Eto po maaari kayong makulong kapag nag-iwan kayo ng asawa. Naku, Ha? So, walang iwanan ngayon? walang iwanan. Wala pang divorce, kaya hindi nyo po. Supreme Court ruling po, convicted ang isang lalaki dahil iniwan niya yung kanyang asawa. Nang walang pakundangan. At ang kanya, vows ito, yung violence against, Against women, women and and children. Earlier po, sa Supreme Court na to, so wala Ibig na. sabihin, dumaan na sa... After the Supreme Court, Diyos na po yun. Wala nang Wala na kayong iba pang pupuntahan. So galing na doon sa trial court, Court of Appeals. Ngayon, Supreme Court na, ang sabi ng Supreme Court, guilty ka Okay. ng BAUSI, violation ng batas ng BAUSI dahil iniwanan mo yung asawa mo. Ano ba nangyari? Nagkatalunan daw po yung mag-asawa, yung lalaki yung babae, dahil itong si babae, nahuli niya si lalaki, medyo nakikipaghalikan doon sa kasambahay. Patay. Patay. Patay tayo. Wag po kuya. Oo. Huling-huli niya na raw. Okay. So, nagkaroon sila ng argument. Oo. Sinaktan, hindi ba? Sabi po nila, at doon, naghiwalay na raw sila. After the argument, yan ganyan. At hindi siya sinuportahan. Doon sa trial, inamin ni lalaki na living together na sila Nung kasambahay. nung kasambahay. At meron na silang anak. Anak. Kaya wala na siyang suporta doon sa dati niya asawa. Yung dating asawa ngayon, ang claim niya, dahil sa hindi kami nakakatanggap, pati yung negosyo ko, nagkanda loko-loko and everything. So sabi po ng Supreme Court, final ruling, pare, guilty ka. Guilty ka. Hindi pwede yung Violence po yan against women. Okay. Hindi po yung infidelity yung Ang kasalanan. naging dito. issue. Ang naging issue. Yung nagtaksil ka. Hindi, wala. So, hindi ko naman sinasabi magtaksil kayo. Huwag lang kayo magpaghalikan. Ang dahilan daw po ng violence, yung stress, emotional, lahat na inabot nung babae dahil doon sa nangyaring iniwanan niya. Tapos wala pang support. Hindi yung infidelity, wala pa support. Wala pang suporta. Violence daw po yan against women. Kayo mga lalaki. Dahan-dahan kayo. Kayo mga nasa YouTube, sa Facebook, nakikinig dito, ha? In a way, ano bang take away natin dito? Enlightened ang ating judiciary system when it comes to mga ganito, mga, women's rights ba o ano? Hindi na kailangan Psychological violence and emotional violence. Hindi na kailangan ng divorce. Abuse po yan, abuse. Hindi na kailangan ng divorce law pag ganito. Bakit? Hindi, ang divorce law, magdi-divorce kayo, tapos pwede ka mag-asawa ulit. At yung lalaki, sa ganitong kaso, ay magbabayad ka ng... Malaking alimony, ikaw may Alimony, kasalanan. oo. Pero meron no fault divorce meron ba? Silang sa dalawa, US. nag-agree. Oo, sa bagay. Pero usually sa states, may ano pa rin may bayad divorce, may mga visitation, rights, ganun-ganun, di ba? Pero yung dissenting opinion ni Marvick Leonen, Associate Justice, Oo, sabi niya, hindi naman daw sinasadya ng... nabigyan ng emotional distress or anguish yung babae Okay. nilalaki. Kaya siya may dissenting opinion. Hindi raw sinasadya.
Kasi daw, yung mere abandonment By itself. by itself, hindi daw po yan ang... Kailangan may additional daw na intent to inflict mental anguish. Kumbaga, ang point niya, naging victim na circumstance itong lalaki. Anong circumstance? Nalibugan siya, tinira niya yung maid. Alam mo, yung Tinira niya yung maid, tapos iniwan niya yung misis niya. si Justice Circumstance. Marber, Marvick. Marvick. Well, parang kang tumutuloy nun sa alambre. Alam mo, may mga kakilala ko niyan. Di ba, nagkikwento tayo ngayon, meron akong kaibigan taga-media na ganyan. Single mother siya, at siya nagpalaki ng mga anak niya hanggang ngayon. At nilayasan siya nung kanyang asawa. Hanggang ngayon, wala. Ni walang ano. At talagang siya ay very pro-divorce law. At in Facebook, nakikipag-away siya to anybody who would even... Dare! Dare to Inaway nga niya si kaibigan natin, si Sito Beltran, dahil si Sito may pastor-pastor. Hindi, yan ay napag-uusapan, sabi niya. Sabi ni Sito. Si Alam Sito niyo po, yung mga si Sito ganito... kasi siya... Oo. Mahalaga yung ganito mga ruling eh. Kailangan mapalaganap ito eh. Di ba? Kasi kahit maghihiwalay kayo mag-asawa, kailangan mag-usap kayo para magkaroon kayo ng settlement. Kung, kailangan mo ba ng tulong? Ganyan. Kung ikaw lalaki, meron ka na ibang minamahal. At nangyayari yan sa buhay. Ang problema rito kasi, naghiwalay sila at wala nang pag-uusap. Oo. Kaya maganda yung merong arbiter eh. Tapos yung... Hindi napauso dito sa atin itong yan. annulment process is an expensive at tedious Hindi process lahat ng for hindi many, lahat ng tao At saka alam mo, apektadong meron ng kakilala, yung anak nila gusto nila pag-aralin sa Catholic school of their choice. Abay, ang laking balakid pala. Yes. Bakit? Yung Hindi naghiwalay? Hindi, yung hindi ka tatanggapin ng a lot of reputable Catholic schools, hindi tatanggapin kung bata. maghiwalay. Oo, maghiwalay na walang... Eh di wag nyo aminin na maghiwalay kayo. Ay, hindi, inaano yun, chinecheck yun, may interview yan eh. At well, may documents pa yata. So, magdala ka ng somebody. Ito asawa ko. Well, I don't know, pare. I think yan na imbestigahan. Parang yan yung Convicted po eh. At may kulong yan eh. Oo. Yang VAUSI, yung Violence Against Women and Children, Actually, very... marami pa pong unexplored areas to eh. Pero very, na ngayon, stricto na ngayon dyan. Lahat ng LGU may women's desk. Alam Oras, ko. lahat. Barangay pa lang. Talagang pupuntahan ka sa bahay. Hindi kasi yung physical, ang original na idea nitong VAUSI, yung physical violence. Oo. Ngayon, lumaktaw na doon, lumabas na doon. Mental anguish. Anguish, yung sinasabi po na Supreme Court ngayon, kaya napakahalaga nito. At pwede ka makulong. Right. Oh. Yung mere abandonment ba? Kaya may punto rin si Lord. Dissenting opinion ni Justice. Nangyayari po yan na naghihiwalay kayo. Tapos i-accuse mo ng abandonment. Automatic mangyayari, kulong. Pag naghiwalay. See, there lies that. Maraming kuwan po dyan. Tanong-tanong dyan. Or particular lang dito sa circumstance nitong mag-asawang ito. Yung ruling na Supreme Court, or is that applicable to all the other cases? Hindi, baka it applies only to that. Baka dito. Sui generis. It's unique in its own. Yes. Dito lang. Hindi. Baka gamitin ng mga ibang kwanto. They can always use. So. Oo. Yun ang... Ngayon, depende sa sets of circumstances and facts. The facts. Kaya kayo mga lalaki, mag-iingat kayo. Huwag nyo nang huwag nyo nang pakialaman. Pinakikialaman pa kasi yung... Oo. Tapos ngayon, mag-asawa na pala sila nung kanyang. Ngayon, ito daw pong sa road rage sa Makati. Yun nangyari sa Makati, sa may Ayala. Grabe. Ano nangyari dyan, bro? Calculated daw po. Clear-cut, precise, and calculated. Para masigurong patayin yung driver ng Innova. Yan po ang sinasabi ng prosecutor's office. Ang lupit, ha? Calculated, clear-cut,
precise. I don't think it was I don't think he calculated. Lalabas ako ng bahay ngayon, ako'y mamamaril ako ng isang kumat sa akin pag nagkataon. Wala naman yatang gano'n. I mean, yun ang pagkaintindi ko ng calculated. Precise, clear cut. Precise as in. Ako, Delikado siya, yun. ewan ko kasi at one time in my life, Nag-firing. nag-firing Mga ako. ganun- Kasi tatay ko po police. So, Yun nga hindi gumagalaw yung target mo, hirap ng tamaan eh. Ito pa. Pareho kayong gumagalaw. Gumagalaw ka, gumagalaw din yung kabila. At precisely, madadali mo siya. Ewan ko ang hirap umaandar sila nun eh. Hindi, ibig sabihin, merong ganyan pong nangyayari. Hindi ko sinasabing, eto nangyari dito Palalabuin mo yung kaso para merong butas. Na lulusutan. Kasi ang criminal conviction ng criminal Beyond reasonable. Reasonable doubt. So ito, nilagay nila calculated. Precise ba yun? Yung gumagalaw din yun? Talagang tatamaan mo siya na So the word calculated becomes very critical. clear Oo cut. nga, oo, Clear cut. I have- Clear cut and Precise. calculated. Ang problema rito, may namatay. At Kawawa 65 years old. Ilulusot ito sa technical. Ganun ba? Palagay ko. Hindi, pinuntahan na yung pinuntahan na nila pati yung, sumama na yung tatay. Sino tatay nino? Doon sa police, lahat, etc. Parang to support. Paano to pare? Kung naareglo nila yung pamilya, Yun. may kaso pa din yan. May kaso pa rin. The people of the Philippines will take over. Pero precise, calculated, clear cut. Ayun, yun na yung mga words. The words that will clear. Precise, calculated, clear cut. Medyo mabigat. Medyo duda ka doon. Okay. Kasi do-demonstrate mo yun eh. Oo. Permanent na nga yung target mo, hirap pang tamaan eh. Maski ikaw sino ba yung mga gagaling nating Takpadilla? Yeah, Mga mga ganun, ganun. oo. Yung ating- Nagmi-miss pa rin po yan eh. Okay? Hindi naman pelikula yan na pwedeng cut. si tapos- James Bond eh. Oo, Kahit may loophole kung saka. Hindi, yun na yung Yun na. words, the words itself, the words themselves become the loophole. Naku. Yun na yun, nilagay na. Calculated, clear cut. clear cut, Precise. precise. Di yung defense lawyer, yun na yun. How did you know? Paano mo magiging precise? Precise. What, define. Mga ganun na yan. Marami na Marami na diyang lusot. Ikaw naman. Pumasok na yan. Sobra ka naman eh. Sino nagsabi niyang clear cut, etc.? Yung prosecutor's office. Anak ko. Prosecutor. Boss! Parang ano na yan. Yan daw po sinisisi ang PAGCOR kung bakit may isang abogado. Sinisisi daw ang PAGCOR as regulator. Doon Yung nangyayari dito sa Pamban. Pamban. Nagalit ang pagkor dyan. Oo. Ang mga regulasyon daw po ng PAGCOR ay maliwanag na maliwanag yan. Like what? Kapag nagkaroon ng violation, tanggal ng lisensya. Revoke. Maliwanag po yan. So, Ano po yung mga maliwanag na regulations? Like what? Hindi ka pwede magtayo ng 7 stories na ganon. Hindi ka pwede Infrastructure, maglagay ng building. tunnel. What are the regulations? basta. Hindi ka pwede maglagay ng 100 na TV computer, etc. Ganito po ang ganito ang paliwanag nila. Ang saklaw ng PAGCOR yung operation ng Pogo. Okay. Yung pong Pagtatayo ng mga construction building yan. and building, setup, pagkuha po yan ng construction permit, Building permit. building permit, kaya Hindi na sila. hindi na sila yun. Yan. Pero sinisisi kasi yung PAGCOR, bakit may tunnel? Hindi in-inspection. Siyempre, hindi inspection ng mayor yung Hindi, ganito yan. Ang ibig mo bang sabihin, kung mag-operate, yung mga yan, hindi mo tignan? Dapat tinignan May inspection din. yan, dapat. Di ba? Nagtuturoan na to eh. Kasi Yan na nga, totoo. ang sinabi ni Mayor Go,
hindi ho kami nakakaintindi ng operation ng Pogo eh. Sila nagbigay ng lisensya. Sabi naman ng PAGCOR, hindi namin ano yan kasi hindi namin alam na may tunnel yan dahil kami naman, hindi naman kami nakialam sa building permit. Naku. Kasi sinasabi, yung kung bakit nagkaganyan-ganyan yung Pogo na yan, dahil hindi sinusupervise ng PAGCOR. Yun ang issue. Yan ang sinasabi. Bigay lang sila ng permit, ganon. Hindi nga. May initial na yan. Nagbigay ng Ocular, may lisensya. ocular Ang yan. pagbibigay ng permit, may katumbas po yan na compliance. Oo. Ay, oo. Di ba? Kasi may mga kondisyon ka dyan eh. May lisensya eh. Nagbigay ka ng license eh. Oo. In other words, pinahiram mo. So yung bakit poder. sinasabi nila, bakit si Golang, ano ba pangalan nito? Alice. Bakit siya lang ang May piniprito ngayon? Ba, hindi sinasama yung Yung nagbigay mismo ng lisensya. Yan ang sinasabi. Bakit si Golang ang suspended by the ombudsman? Sumagot ngayon yung PAGCOR. Sabi nila, kapag daw may violation, sinususpend talaga nila. So, sinuspend na nga nila yung lisensya nitong Hindi. After all of the brouhaha, after the investigation, the... we're only Mr. Laksamana, we're only human. Oo naman eh. Ito yung kinikwento mo pag sa mga tanggapan ng pamahalaan natin. Pagkatapos ng initial... Wala tapos na. yan. Wala nang follow-up eh. Oh. Mali. Sinunod ko na yung recommendation nyo Tinayo mo dyan, whatever. Oo. Pero sinasabi nga niya, So, binigay ko na yung lisensya mo, bahala ka na sa buhay mo. Ganun pwede ba yun? that is a regulated Oo, activity. highly regulated. Highly regulated. Inaaway na nga po tayo ng China dahil sa Pogo na yan eh. Tapos ganyan. Dahil para sa kanila, nakakasama sa China yan. Tapos ganyan tayo. Tayo, parang we're tolerating it. Gaano kalaking revenue ba nakukuha natin talaga sa... Malaki rin. Malaki Yes. rin. Malaki rin. Well, not enough for all the social. All of this, Pero yung hassle, plus yung relations natin sa precisely China. na dapat ma-monitor mo every step of the way because Dahil may effect. of the social effects. Tama ka. You're not supposed to just give the license. Eh. And then, Tapos pabayaan mo na lang. yung mga gusto magpunta ng Taiwan, you have another year na visa-free. Free. Yes. Kasama po yan sa tourism campaign ng Taiwan. Ng Taiwan. Taiwan. Mabuti pa Taiwan, meron sila mga tourism promo na kamukha niyan eh. Tayo, Meron. Meron tayo. meron ba? Meron. Sinuspend lang yung pasyal doon sa Canlaon Park. Oh, yun. Yun na yung tourism. Tourism promotion. Yung pong may mga, nagtayo ng mga hotel ngayon, ang sinasabi nila, natatakot sila sa kanilang investments. Dahil anong... Matumal. okay. Tama. So, Huwag na kayong umasa sa Department of Tourism. Kayo na mismo, pwede namang online kumuha na kayo ng mga... yun lang ang ginagawa nila. Nagpo-promote na sila ng sarili nila. Pero ang gastos nun ba? Oo. Bob. At saka para saan yung kanilang kinukontribute? Meron silang binibigay dyan. At ang claim noon para sa tourism campaign. May fund. Marketing fund. Ano yun? Wala na? Meron. Pambili na lang ng terno yun. Hindi, may mga... Ikaw naman, Brad. May mga awards eh. Ayan! Ayun. May mga awards. This speaks well of our... May mga write-up sa Condenas. May gastos yung award na yan. May awards May eh. awards. Okay. Condenas. Okay. So, salamat sa mga awards. Yes. Awards. At wala pa rin turista. Sa ngalan ni Joel Laksamana. Parang Jonathan- nuclear plant sa 2032. It will happen. It will happen. In 2032. Uso pa kaya ang pabrika nun? Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal. Magkita-kita tayo bukas ulit. Pero, ito na, Ronda Pilipinas. Kasama ang award-winning broadcast journalist, Dennis Dabangos, distributor at tenor junior. Right. Oh! Carambola. Carambola. Tuwing umaga. Sumainyo ang programang Carambola sa
DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.